So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1121 full chapter. Wasak nga si Saturn kay Bonnie at Luffy. Finally mukhang talagang tapos na nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk. Binanggit niya nga ang patungkol sa kayamanan na yun at talagang road to One Piece na nga tayo. So ayun, syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1121 at ang title nga nito ay The Ebb and Flow of the Ages. At tumutukoy nga yan mga tol sa mangyayari later on sa last part ng chapter na to. So nag-umpisa nga ang chapter dito sa barko ng mga giant kung saan nandyan nga si Saturn. Umaatake na nga dyan yung si Saturn at talagang ayaw niyang patakasin si Bonnie at Kuma. Binalaan naman ni Luffy ang mga giant dahil sa napaka-poisonous nga raw ng galamay ng matandang yan. Habang ipinapakita nga rito na nakataas nga ang shield ng mga giant at sinasalag nga nilang atake ni Saturn. Pero si Luffy nga talagang babanat na rin habang sinasabi niya na hindi pa rin daw talaga bumabagsak ang kalaban nilang yan. Pero bigla nga siyang napatingin dito sa baba kay Bonnie kung saan nag-transform na nga muli ito sa Nika. Parang nanginginig pa nga ito at wala pang lakas tumayo. Inatake nga ni Saturn yang si Bonnie pero binanatan nga ni Luffy ang galamay ng Gorosei at dahil dyan hindi nga tinamaan yang si Bonnie. At dito finally nakalutang na nga sa wakas yang si Bonnie. Galit na galit nga dyan si Saturn syempre habang sinasabi nga ni Luffy na alam niya nga raw na kaya yan ni Bonnie. So ayun, napakagaling nga rin talaga ni Luffy dahil sa alam niya na hindi nga dapat siya ang bumanat dyan kay Saturn. Malaki nga ang kasalanan ng Gorosei kay Bonnie kaya mukhang hahayaan nga talaga ni Luffy makabawi ito. Anyway, cut naman dito sa mensahe ni Dr. Vegapunk at sinabi niya nga na darating nga raw yung araw ng awakening kung saan malalaman nga raw yung lahat ng sekreto ng Void Century. Alam nga raw nila na yung ancient weapon na nagpalubog sa mundo nandyan pa at magagamit pa kaya ang kapangyarihan nga raw na yun talagang nandyan pa rin. At interestingly ipinakita nga si Shirahoshi na alam natin na siya nga mismo ang Poseidon. Ipinakita nga rin si Vivi at tingin ko dahil nga ito sa may connection nga rin siya sa Pluton at ipinakita nga rin ng Skypiea kung saan nandito nga si Conis at Aiza. Hindi pa nga natin alam pero siguradong may connection nga sila sa Uranus. After all, sa Greek mythology alam natin na sky and heaven nga ang Uranus at ang Skypiea nga talagang located sa kalangitan. Pero ayun, hindi natin alam kung bakit ngayon mukhang hawak nga ni Imsam ang Uranus. Anyway, dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk na meron nga raw mga lahi ang talagang gustong ubusin at dahil nga raw yun sa connection ng mga ito sa history. At mula nga dyan pinapakita naman si Kuma nung time na nag-usap nga sila ni Dr. Vegapunk patungkol sa mga Buccaneer. Ipinakita nga rin si Marco habang naisip niya si Whitebeard nung time na sinabi nga nito ang nakaraan na meron nga raw Kingdom of God sa taas ng red line. At ipinakita nga rin nitong si King nagpapagaling nga siya. Hindi pa nga natin matukoy kung nasa Impel Down ba siya pero naisip niya nga dyan ang patungkol sa mga Lunarian kung saan nag-o-offer nga ang world government ng 100 million berries para sa impormasyon sa mga ito. At ipinakita nga rin si Pudding kung saan nakukulong pa nga rin siya dyan at naisip niya nga yung mga ginawang pag-insulto sa kanya dahil sa tatlo yung mata niya. So ayun mga tol, yung Buccaneer, Lunarian at Three-Eye Tribe siya nga mga lahi na talagang konektado sa Void Century at sila nga talaga yung mga lahing gustong ubusin ng world government. Anyway, balik nga sa matinding laban, inatake na nga ni Saturn si Bonnie habang sinasabi ng Gorosei na kanyang araw yan at parang parot nga raw itong nanggagaya ng hindi niya naman kaya. Pero mula nga dyan talagang hindi nga yan hahayaan ni Luffy. Pinagsisipa niya nga ang mga galamay na yan ni Saturn. Tuwang-tuwa nga siya dyan habang talagang naiiyak nga yang si Bonnie. At mula nga dyan naisip ni Bonnie yung mga kasamaang ginawa ng Gorosei na yan sa pamilya niya. Naisip niya nga yung unang beses na nagkita si Kuma at Saturn sa God Valley. Naalala niya nga rin nung time na sinabi ni Saturn na siya nga mismo ang nag-experiment sa nanay niyang si Ginny. Habang makikita nga dyan ang reaksyon ni Sentomaru at Kizaru. Naisip niya nung time na ikwinekwento ni Kuma sa kanya ang patungkol sa Sun God Nika at nagsasayaw nga sila. At sabi niya nga dyan kay Saturn, how dare you para gawin yun sa nanay at tatay niya. Tinatawag nga raw ng mga ito na Diyos yung mga sarili nila. Pero talagang nag-e-exist nga raw ang totoong God at nag-e-exist nga rin daw ang mga heroes. Talagang humagulhol na nga dyan niyang si Bonnie. Ang gusto niya nga lang daw talaga ang mabuhay silang tatlo na magkakasama at payapa. Yung pagiging mag-isang araw ng napakatagal parang gusto niya na lamang mamatay pero talagang kailangan niya nga raw magpatuloy. Utang niya nga raw ang lahat sa magulang niya at talagang binayayaan nga raw siya ng husto ni Ginny at Kuma. At mula nga dyan ina-imagine nga talaga ni Bonnie kung saan nabuhay nga talaga silang tatlo ng masaya at payapa. Habang sinasabi
sabi nga sa kanya dyan ni Gina at Kuma na salamat Bonnie at isinilang ka. So talagang grabe nga mga tol yung emosyon dito ni Bonnie, at kahit sino siguro pag ganun ang nangyari sa pamilya talagang kakamuhian ng gusto yang si Saturn. At yun talagang ibubuhos na nga rito lahat ni Bonnie. Handa na nga siya dyan para talagang atakihin ang Gorosei, at nasa likod niya nga lang dyan ang giant na si Luffy at babanat nga rin ito. Habang ang Gorosei nga ni si Saturn galit na galit nga rin at tinatawag na insekto yang si Bonnie. Pero kasunod nga niya ayan na nga, bagang! Binanatan nga talaga ni Bonnie ang si Saturn at sumabay nga rin sa pag-atake si Luffy. Sinapul nga ni Bonnie sa gitna yang si Saturn at ginamit niya nga ang Nika Punch of Liberation. Habang yung mga suntok naman ni Luffy tumama nga sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Gorosei. At sa panel nga na to, grabe mga tol, talsik at talagang wasak-wasak nga yang si Saturn. Butas-butas nga yung katawan niya, durog mga tol. Laglag yung petals mga tol, laglagan dyan sa dagat yung galamay at mga bahagi ng katawan niya. At mukhang talagang lalaglag nga rin sa dagat yang si Saturn. So grabe ang nangyari mga tol, talagang nakaganti nga ng husto si Bonnie. Kung talagang malaglag nga sa dagat etong si Saturn at kahinaan nga nila ito, tingin ko nga talagang out na siya sa labang ito. I don't think na mamamatay nga yang si Saturn, pero siguradong out na nga siya. At gaya kay Mars siguradong hindi na nga siya makakabalik sa laban. At dahil nga dyan talagang tuwang-tuwa ang mga giant, iyak nga talaga dito si Bonnie. Tuwang-tuwa naman si Luffy at talagang pinalipad nga raw nila ang gagambang yon. At ipinapakita nga rin si Kuma at may simpleng ngiti nga sa mukha niya. At mula nga dyan mga tol, ipinapakitang malapit na nga talagang bumagsak ang Thousand Sunny. At napansin nga ito ni Brogy at Dory. Makikita nga natin si Usopp, Chopper, Jinbei at Zoro. At syempre talagang takot na naman nga si Usopp at mamamatay nga raw sila sa pagbagsak nilang yan. At sana raw merong sumagip sa kanila. Anyway, kasabay nga niyan ang broadcast ni Dr. Vegapunk. At sabi niya nga talagang mangyayari raw muli ang araw na yon at kailangan raw na protektahan ng lahat yung mga sarili nila. At kahit na nga raw ano ang mangyari, naniniwala siya sa wisdom ng humanity at naniniwala nga raw siya sa science. At kasabay nga niyan mga tol, pinapakitang nanonood nga sa live stream si Iceberg. Ipinakita na nagtatalo pa nga rin etong si Caesar at si Judge. Ipinakita nga rin ang Wideria, habang si Emmet naman talagang kaharap pa rin si Valkyrie at Jupiter. At yun, dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk, 25 years ago namatay nga raw si Roger, at 2 years ago naman namatay nga si Whitebeard. At parang naging opening daw ito sa New Age of Pirate. Talagang meron nga raw mga hindi na mapipigilan. Napakalapit na nga raw talaga ng mga ito sa katotohanan. Siguro raw isa lamang itong coincidence, pero parang sinet up nga raw ni Roger na ganito yung mangyari. At mula nga dyan mga tol, nagkaroon ng flashback 25 years ago sa unang chapter, ang execution ni Roger. Yung hindi malilimutang speech niya kung saan sinabi niya na kung gusto ba raw yung treasure, hanapin nga raw nila ito, at iniwan niya nga raw sa iisang lugar ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. So definitely mga tol, talagang sinet up nga ni Roger ang lahat para sa New Age of Pirate. Alam nga nila na masyado nga silang maaga at hindi nga nila magagawa yung dapat nilang ma-accomplish. Sumugal nga talaga si Roger para sa hinaharap, at nagbunga nga talaga ito dahil sa isa nga si Luffy sa mga nahikayat niya. At ngayon talagang napakalapit na nga ng mga Straw Hat para marating kung ano man ang narating ng Roger Pirates. So ayun, mula nga dyan pinapakitang lasing pa nga rin si Rayleigh habang inaasikaso nga siya ni Shaki. Kinumutan niya nga ito habang sinasabi ni Shaki na baka raw magkasakit niyang si Rayleigh. Sa Hachinosu naman talagang hype na hype nga ang mga pirata. Tuwang-tuwa nga ito sa speech ni Dr. Vegapunk. Talagang gustong-gusto nga raw nila kung saan ito pupunta. Hindi pa ba raw nakakabalik si Commodore Teach, at talagang hindi na nga raw sila makapaghintay. At dito ipinapakita naman ang Red Warship ng Red Hair Pirates. May nagsabi nga dyan kay Shanks na marami na naman daw na inom ito, pero ang sagot nga lang ni Shanks hindi nga raw siya nag-iinom. At yun, dito naman mga tol, sa Karibari Island, ang kuta ng Emperor na si Baggy the Clown. Tuwang-tuwa nga rin dyan ang mga tauhan niya. Talagang wala nga raw
binubuda ang greatness ni Baggy. Talagang lagi nga raw nag-e-exist si Chairman Baggy sa expectation nila at talagang merong pangaraw mas matindi sa pangarap nito. At mula nga dyan ipinapakitang tahimik lang si Crocodile at Mihawk pero kitang kita na talagang inis na nga ang dalawa. Hindi rin naman natin masisi ang mga alagad na ito ni Baggy dahil sa alam nga nila na dating crew ng Pirate King yang si Baggy. Pero ayun, siguradong bugbog na naman nga yang si Baggy kay Crocodile at Mihawk. Anyway, nagkakagulo nga rin mga tol dito sa Navy headquarters at sinasabi nga ng mga Marines na hindi nga raw pwede na tumayo na lamang sila at kailangan nga raw nilang pumunta at maunang makita yon. Nagpatuloy naman si Dr. Vegapunk at sabi niya nga unfortunately hindi raw siguro kung yung gusto bang tao ni Joy Boy ang makakakita nun. Pero hindi na nga raw talaga ito mapipigilan at ang kapalaran nga raw ng mundong ito nakasalalay sa kung sino ang makakakita nun. Nakadepende nga raw yun sa kung sino ang makakahanap ng One Piece. At sa napaka-epic na double pitch nga na to mga tol ipinapakita ang mga major character ng kwento. At sila nga mga tol yung maglalaban-laban sa huli para makuha ang tanging kayamanan na inaasam ng lahat ang One Piece. Ang apat na mga emperor si Shanks, si Luffy, si Blackbeard at si Baggy. At ipinakita nga rin si Akainu, si Dragon, si Imu, si Kobe, si Kusan, si Figarland, Garling at si Kobe. At meron pa ang isang karakter na ipinakita na nakatago sa silhouette. Siguradong isang bagong karakter nga yan para talagang ilihim pa sa atin ni Oda. Well, talagang mataas nga yung chance na isa nga yan sa mga Holy Knights at maaaring siya nga ang pinakamalakas. At maaaring yan na nga ang kapatid ni Shanks dahil na rin sa espadang hawak nito. Pero ayun, marami pa nga rin ibang theory kung sino ba ang misteryosong karakter na yan. Maaari raw na isa sa mga Shimotsuki dahil sa way ng paghawak nito ng espada. Pero malaki nga rin yung chance na maaaring yan nga yung sinasabing lalaking marked by flame. After all, sinasabing hawak niya nga ang panghuling poneglyph. Kaya siguradong magiging parte nga siya ng napakatinding laban para mahanap ang One Piece. So ayun mga tol, let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Medyo paus pa nga rin ako, pasensya na kayo pero at least natapos nga natin ang video. At hopefully sa susunod okay na nga yung boses natin. So break tayo next week mga tol. Kaya ayun, kung nagustuhan yung video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!